Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong likod. So today is July 16, 2026 at nandito tayo ngayon sa may Damayang Lagi, New Manila, Quezon City at dadalhin pa natin sa may The Crescent, Panay Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Okay? Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo ang mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito hata wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Senator judges para sa mga tao. Kasi ang tao huhusgahin din po kayo eh. Samantala natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kasong obstruction of justice sa pahayag Hindi kaya akong umihinit dyan. Kaso magagalit sila, no? Hindi po. Hindi lang sa labas. Hinihintay naman ng Office of the Ombudsman ang sagot ni na Senator Robin Padilla at dismissed acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na kasamang sinampahan ng kaso. Matatandang naghain ng reklamong obstruction of justice ang isang civil society group laban kina Cayetano, Padilla at kay Senator Ronald De La Rosa. Mainit na tinalakay sa Senate Impeachment Court ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker. Pero ano nga ba ang grave threat? At gaano ito kabigat sa mata ng batas? Yan ang umarangkadang balita ni Lester Alev. Sa unang linggo ng paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ipresenta ang kontrobersyal na virtual press conference ito kung saan binastaan niya ang buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakabalog ito sa ika-4 na impeachment article ng pangalawang Pangulo na grave threat and sedition. Batay sa revised penal code, ang grave threat ay uri ng pagbabanta sa isang buhay, dangal o ari-arian ng isang tao ng anumang maling gawain na maituturing na krimen. Maaaring makulong ng isang buwan at isang araw hanggang 6 na taon at piyansa na nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang sinumang lumabag sa grave threat. Nakaka-apekto sa katauhan ng taong iyon, sa pamilya niya o kaya propriedad niya ay mananagot sa batas. Samantala, inihalintulad ni Atty. Mel Santamaria ang pagbabanta ng Vice Presidente bilang paghiganti at vigilante mentality. It's not a form of justice. It is a form of vengeance. Pag-iiganti. Diba, vendetta? At kung gagawin mo sa pag-iiganti, ay papapatay mo ang tao, vigilante mentality yan. At kung may vigilante mentality yan, yan, lawlessness yan. Kaya payo niya sa mga taong makararanas ng anumang uri ng pagbabanta. Normally, basta nakakuha ka ng grave threat, susumbong sa mga otoridad para magkaroon ng investigasyon at para mahuli itong mga tao ito. Ang pinaka-importante gagawin doon, dadaan sa tamang pamamaraan ang remedyo. Diba? Hindi yung gaganti ka. Ako si Lester Alero ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Pinatikos ng aktres na si Angel Locsin si Senator Robin Padilla matapos itong aminin na komunista siya sa kalagitnaan ng Senate impeachment trial. Sa social media post ni Locsin, tinanong niya kung nasaan si Padilla nung panahon ni Red Tag siya kahit alam niyang hindi ito totoo. Dismayado rin siya na sila nagtugas kamay at kumikit sa katotohanan ng senador na personal pang nakasama ang mga ng Red Tag sa aktres. Ikinalungkot din niya ang mga komento ni Padilla. Tawag dito, hindi ko siya nagugutom, no. Nalabas na ba yung pares? Dismayado rin siya na ipinaglalaban ng Senate or ng senador si King Saka yung 1 para maluto ko na din. Apollo Kibuloy, kayong binoto siya ng marami Okay, para thank maging you. Pauwi na ako. ng mga Muslim. Paalala ni Locsin, hindi pa huli ang lahat para gumising si Padilla sa katotohanan. Sa ibang balita, ipinatupad ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong Huwebes bilang bahagi ng opisyal na pagsimula ng election period para sa parliamentary elections.
Ayon sa COMELEC, epektibo ang gun ban ngayong araw, July 16 hanggang September 29. Nagtayo rin ng mga checkpoint sa mahigit 100 munisipalidad at 3 lungsod sa farm para ipatupad ang pagbabawal ng pagdadala ng baril. Nagsasagawa rin ng ceremonial kick-off ang COMELEC, field of officials at personnel para sa checkpoint operations kaninang alas 8 ng umaga. Muling tumaas ang trust rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey. Sa buwan ng Hunyo, 38% ang mga adult Filipino ang nagsabing nasiyahan sila sa performance ng Pangulo. Mula sa 49% na dissatisfied noong Marso, bumaba ito sa 45% ngayong Hunyo. Ayon sa palasyo, hindi nakabase sa mga resulta ng survey ang pagtatrabaho ng Pangulo. Pinag-aaralan ng kampo ni Pinoy boxing champ Manny Pacquiao ang posibleng pagsabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon. Ito'y matapos makansela ang nakatakdang much-awaited rematch nina Pacman at Floyd Mayweather Jr. sa Setyembre. Ayon kay MP Promotion CEO Jas Mathur, bagamat wala pang solid na plano, ikinasal na nila ang posibleng laban ni Pacquiao sa fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, maaring sa Enero na ng susunod na taon, matuloy ang rematch sa pagitan ni Pacman at Mayweather na gaganapin sa Las Vegas. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus. At ako naman si Check Batallones para hindi mo siya usapan, kapit lang hanggang susunod na Arangkada Balita. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya masimplihin, di dapat mahirap intindihin. Tapos naging politikal at legal. Bawat Pilipino may karapatan magtanong. That's a democratic right. Kasama si Attorney Jess Falvin. Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves. Jess, ask it tuwing Huwebe, alas 8 ng gabi mula July 23 sa PRTV Prime Media. Narito na ang mga balita sa iyong PRTV News Break. Dahil hindi tumitigil ang balita, Umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay. ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV News Break Ako po si Naomi Timocio. sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpaganda ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Kahit pa, Pag-usapan natin yan. tingnan natin anong kanilang saloobin dyan. Kasama sina Sandro Ochoa, kasama at makapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM General at PRTV Prime Media. Ito na yung mga problema. Pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang likod, tayo ang kapamilya. Ulo ng mga nagbabagyang balita. Barangay Tanod na umawat sa rambol ng dalawang grupo ng mga lalaki, patay matapos mabaril. Dalawang umano'y notorious na holdupper nakipagparilan sa mga rumispunting pulis sa Makati, isa nasawi. 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa marine biologist na si Dr. Ken Carpenter na aresto na. Yan, opportunity mga musta. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, hindi kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Katulad niya na palagi nagdadasal ay hindi nagdadasal ko siya. Senador Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag nagpatod sa dahan kaugnay ng investigasyon sa 2019 SEA Games. Puro na natiketan ng MMDA dahil walang helmet, inaaral ang pagsasampa ng reklamo. Gabriel Go, hindi suspindido pero bawal muna sa clearing operations.
House Prosecution Panel, pag-aaralan kung maring bawasan ang ipipresenta nitong articles of impeachment, depensa, handa sa anumang ilalatag sa korte. Trending na detalye sa kasal ni Bea Alonso at Vincent Co. Alamin! Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin sa Rambol sa Pasig City. Patay ang isang barangay tanod na umaawat sa away ng dalawang grupo ng mga lalaki. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson. Nagkagulo sa bahagi ito ng San Guillermo Avenue noong Sabado ng gabi nang suguri ng grupo ng lalaki ang isa pang grupo na nasa tapat ng isang kainan sa barangay Buting, Pasig City. Kita rin sa CCTV ang pagdating ng tricycle na sakay ang tanod na si Marlon Sabandal na mabilis na tumawid at umawat. Sa gitna ng rambol, nag-abot ang lalaking ito ng baril sa kasama at nagpaputok. Natakpan ng truck ang pinunteriya nito pero makikitang nakahawak sa tagiliran si Sabandal habang pabalik sa tricycle. Tumagal pa ng ilang sandali ang gulo na humupa nang makita bumagsak na ang biktima. Sakay ng motorsiklo, tumakas ang namaril, dala ang armas kasama ang dalawang iba pa. Isinakay naman ng ilang lalaki sa pick-up ang biktima pero dead on arrival na sa ospital dahil sa dalawang tama ng bala sa katawan. Kung sino po man na pumatay sa anak ko, na huwag sana magpasensya ka. Sana pagbayaran mo ang mga ginawa mo sa anak ko. Ang anak ko na pagkabait sa tao, naglilingkod lang sa bayan. Pero ginawa mo, pinatay mo siya. Siya lang ang aming isandigan. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na masamang tigan ng dalawang grupo habang nasa kalapit na inuman ang dahilan ng rambol. Ang lumalabas sa investigasyon na ang pinagsimulan, titigan. Masama mo tumingin yung isa, sinita ng isa. Yun lang ang pinagsimulan ng isa pagsusukan. Meron silang pinanggalingan na inuman, doon sila nagpaabot sa highway. Dalawang sampot sa rambol ang agad na naaresto ng mga pulis habang pinaghahanap pa ang iba, kabilang na ang namaril. Sino mo ngayon, sana ma-approve nyo ito interview na ito para sumuko na kayo. Papunsisa kayo. Ginagawa niyo talaga yung duty nito. Kaya ikawalan sa amin si Ma'am. Nakaburol na ngayon sa barangay ang biktima. Christopher Sitson, ABS-CBN News. Patay. Motor na to, hindi po rin namin ma-distinguish pero karamihan po mga taga ibang lugar po to eh. Sa Barangay Immaculate Concepcion, Quezon City naman, arestado sa follow-up operation ang isang lalaki matapos positibong ituro nang nakakita sa pananalisi niya Martes ng gabi. Nakuhanan sa CCTV ang paglapit ng suspect at kasabot niya sa mga nakaparadang mga kotse at pag-alis sa lugar. Ayon sa pulisya, natangay sa biktimang security guard ang isang sling bag na may lamang service firearm, cellphone at pera. Yung security guard kasi umakyat sa taas na yun, naiwan niya yung sasakyan na naka-hazard. So, nalimutan niya yung gamit doon na yung sling bag niya sa sasakyan. Nung malala niya lang, doon na sa taas. Then, binalakan niya, tapos sakto may sumigaw na yung security guard doon na magnanakaw. So, sakto, pumunta, nawala na talaga yung sling bag. So, nag-check ng CCTV, sa barangay. Yun pala, may nanakaw talaga. May dalawang tao, lalaki, na nanakaw dun sa sling bag. Nabawi sa suspect ang ninakaw na bag at baril pero hindi na naibalik ang ibang gamit dahil nagastos na umano para may panghanda sa kanyang birthday. Isang paltik na baril din ang nakumpiska sa suspect na notorious umano sa pananalisi ayon sa pulisya. May mga kaso na siya dati-dati pa. Like yung
May kaso na siya, marami anim. Based dun sa records namin. Then meron din siya kaso ng violation of RA 9165 o yung sa illegal drugs. Ito, ingat po. God bless po sa mga tao. Nahulog na ang suspect dahil sa mga kasong pagnanakaw at illegal possession of firearms habang patuloy pang tinutugis ng pulisya ang kasabwat. Alas Panuco, ABS-CBN News. Arestado po ang riding in tandem na nang hold up sa isang burger stand sa Pandibulacan. Ang babaeng crew ng burger stand nakipagbuno pa sa mga suspect. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson. Puminto at umorder sa burger stand sa Barangay Silimpata, Pandibulacan ang magkaangkas na ito. Mag-alas 3 sa madaling araw noong linggo. Ipinarada ng driver ang motorsiklo kasabay ng pagdeklara ng hold up ng angkas na umasok sa tindahan. Kinuha nito ang mahigit 1,000 penta ng babaeng biktima. Tinigpit sa CCTV ang pagbabanta ng suspect pati ang pagsigaw ng biktima habang nagsasalubong sa suspect ay naagaw ang cellphone niya. Hindi na nahabol ng biktima ang mga suspect na mabilis tumakas sakay ng kanilang motorsiklo. Pero itong Lunes, arestado sa follow-up operation ng pulisya ang nagmaneho sa motorsiklo. Positibo siyang itinuro ng biktima at estibo. Kasi nag-angat siya ng helmet eh. Ay, oo. Hindi akalain noong driver na nakita siya nitong tendera. Kilala naman siya noong victim. At saka yung witness na taga doon din sa same barangay na kung saan sila ay nakatira. Naaresto naman ang angkas nito kinabukasan. Bukod sa patalim na itinutok sa biktima, na-recover din sa kanya ang isang baril at ilang sachet ng droga. Ang illegal activities nitong dalawang to, drugs to, napping of motorcycles, saka hold up. So, yung illegal activities na yun, yung talagang source ng income nila. Sa kulungan, labis ang pagsumamo ng mga suspect sa biktima na pinagsahingan muna ng manager dahil sa trauma sa insidente. Sana po mapagpasensya mo yung mga namin. Wala hindi na po nagawa namin. Kinasuhan na ng robbery ang mga suspect habang nakaharap sa karagdagang kaso ang isa sa kanila dahil sa nakuhang baril at droga. Christopher Sitson, ABS-CBN. Dapat papalitin TV Patrol, NBI Director Melvin Akiman, may iginiit sa Senate Impeachment Court na ugnay ng investigasyon sa 2019 SEA Games. Lola, napangga ng humaharurot na kotse. Ibo-ibo na po sa gitna ng malakas na bugso ng hangin sa Masbate. Abangan ang iba pang mga nagpapagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! TTTCMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Clemex for Kids. Pagpapalaga loob at lemang makaroon. Clemex! Magbabalik ang TV Patrol sa TCMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th CMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artists. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences. Playtime Entertainment. Born for happiness. Kahit Wala may naman. edad na kami, Sarap. masigla pa din. Tuloy lang sa activities. Good din. On the go! Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin. Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artrisin may undulated type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin. Let's go! Paano po?